Pag-usapan natin itong kwento ng anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Vinnie Marcos, siya ngayon ang mamumuno sa bagong Pilipinas Youth. Ayan po, ang mangyari in the future. Pero ibigay ko muna sa inyo itong magandang balita. He is a model youth leader kasi po. So sabi dito sa balita, inilunsad ng Administrasyong Marcos nitong Sabado. Kahapon lang ang bagong Pilipinas Youth na pamumunuan ng presidential son na si Vinnie Marcos. Si Vinnie, si Simon, kasama si Simon doon. Tingnan naman ninyo, kagalang-galang ang first family, pati ang kanyang mga anak. Bagay na maging modelo ng ating kabataan. I-compare mo naman dito, ating first lady, yung mga top executives po ng GMA Network and ABS-CBN. Lalong magsisilos nito yung kabilang kampo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Dito muna po tayo sa ating podcast, Life with Dan TM. Pag-usapan natin itong kwento ng anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Vinnie Marcos, siya ngayon ang mamumuno sa bagong Pilipinas Youth. Ayan po, anak ni PBBM na si Vinnie, pamumunuan ng bagong Pilipinas Youth. Di ano niya Mr. Maravillas, bagay ba na pamunuan ni Vinnie Marcos yung bagong Pilipinas Youth? Sino pa man po ang mamumuno diyan? Alangan man si Kitty o yung Duterte Youth, mga hindi magandang halimbawa sa ating mga kabataan. Di ba? Kailangang model youth leader mga kababayan ang mamuno dyan. At walang ibang qualified. Siyempre, yung anak ng presidente. At magandang training ground ito. Tulad ni Amy Marcos noon, ginawang kabataang barangay president sa buong Pilipinas. Siya na sana ang dapat na naging presidente. Naunahan ni Bongbong Marcos. Dumikit si Amy Marcos sa mga Duterte, imbes na sa kanyang kapatid, nahawa ng masamang ugali. Nawala yung magandang training ng kanyang tatay, pati ng kanyang nanay. Yung magandang pag-uugali, nahawa ni Sara. O ngayon, sana itong si Vinnie Marcos mga kababayan, hanggang sa kanyang pagtanda, madala niya yung magandang pag-ugali ng kanyang tatay at ng kanyang nanay. Sa bagay mga kababayan, napalaki ng maayos. Wala kang marinig na kung anong mga kwentong hindi maganda sa immediate family mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napalaki ng matino. Huwag sanang maimpluwensya ng mga masasamang ugali sa kung sinong mga nakapaligid. Di ba? Pero may kasabihan tayo sa sa Bible, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Sana ganon, mga kababayan, ang mangyari in the future. Pero ibigay ko muna sa inyo itong magandang balita. He is a model youth leader kasi po. So sabi dito sa balita, inilunsad ng Administrasyong Marcos nitong Sabado. Kahapon lang ang bagong Pilipinas Youth na pamumunuan ng presidential son na si Vinnie Marcos. Ang bagong Pilipinas Youth ay isang pambansang kilusan para sa youth empowerment na layuning umanong gawing proactive agents of change ang mga kabataan. Kasi nga po, the youth is the hope of our motherland. Di ba? Sabi ni Dr. Rizal. Pero kung yung youth leader po, hindi napalaki ng matino ng kanyang magulang, masama ang ugali. Masama ang ugali kasi din ng magulang. Hindi magiging modelo para sa kagandang asal at good leadership para sa bagong Pilipinas. Kasi ang bagong Pilipinas po, nilecture sa amin yan. Kailangan yung pagbabago po para sa bagong Pilipinas, yung pagbabago sa sarili. Di ba? Hindi na kasi po obra yung dati nating mga ginagawa. Gusto nating pagbabago, kailangan magsimula yung pagbabago sa sarili. At importante na mamold sa tamang pag-iisip, tamang mindset ang ating mga kabataan kasi sila yung ating future. Kung yung mga kabataan po ang makikita sa katawan puno ng tato, mayabang, puno ng tato, sayang ang tato. Para niya Mr. Maravillas, may pinapatungkulan ka. Alam na ninyo, you see, so swak na swak itong si Vinnie Marcos mga kababayan. Malinis ang pangalan,
Maganda yung pag-uugali, hindi involved sa kung ano-anong kalukuhan. Napalaki kasi ng maayos ng kanilang magulang. So tama lang siya na maging leader na mamumuno dito sa Bagong Pilipinas Youth or BPY. Di ba po? Kasi ang leader po, kailangang maganda yung kanya credentials, yung kanyang pagkatao, malinis. Kasi laking influensya niya sa mga kabataan. Tinitingala. Kung yung leader ng kabataan balahura, bastos ang bibig. Kasi yung influensya niya kasi, bastos din yung bibig. Nakita ninyo? Kawawa yung ating bansa. Kawawa yung ating mga kabataan. Mangyari niyan, ang mga future leaders natin, lahat balahura. Nakakalungkot po yon. Kailangan ibalik natin yung decency. Di ba po? Makikita niyo yan sa personality ni Vinnie Marcos. Tingnan naman ninyo, malinis. At napakabait. Personal ko na siya. Personal na namin siya, mga kababayan, na nakadaupang palad nung ma-invite kami doon sa Palasyo Malacanang with President Bongbong Marcos. Kasama niya itong si Vinnie at yung isa pang anak. Si Vinnie, si Simon, kasama si Simon doon. Tingnan naman ninyo, kagalang-galang ang first family. Pati ang kanyang mga anak. Bagay na maging modelo ng ating kabataan. I-compare mo naman dito. Ang gulo tingnan, mga kababayan. Model ng kaguluhan, hindi ng kapayapaan. Tingnan mo lang sa picture po. Alam mo nang may problema. Sabi ni Montolfo sa Billionaire News report, si Sara ay certified na baliw. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa si Basti ay palaging lasing. Hindi ako ang may sabi niyan, mga kababayan. Si Ramon Tulfo ang nagsabi. Masamang alimbawa, di ba? Sa ating mga kabataan. Kaya pati mga supporters niya magugulo. Na panood ninyo yung away ng mga DDS kasama si Harry Roque doon sa Dahig. Ang pinag-awayan po, humba, pagkain, parang mga askal. Mga kababayan na nag-away-away dahil lang sa humba, sa pagkain, sa ulam. You see? So, pari-pariha sila. Magugulo ang buhay. Hindi pwede na maging leader. Kasi ang matitingala po na pag-ugali, yung masasamang ugali. Pero sa pamilya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala kang marinig na ganyan. Yes, sabi ni Melchor Vergara, yan ang Diyos, di gaya ni Cardema na dugyos. So ang BPI ay isang pambansang kilusan para sa youth empowerment na layunin umanong gawing proactive agents of change ang ating mga kabataan. Sa pamamagitan umano ito ng pagsusulong ng mga plataporma para sa civic engagement, leadership development, edukasyon at inobasyon. We are all partners in guiding, inspiring, and leading the Filipino youth toward strengthening this republic, for they are the future leaders of this country and hope of our nation, sabi po ni Marcos. So siguradong pagsisilusan, mga kababayan, itong si Vinnie Marcos ng mga DDS kasi iisipin nila, tinitraining na yung mga anak as future leaders. Siyempre, alangan man, huwag i-train, di ba? Siyempre, yun ang direksyon po kasi mahal nila ang pagsiservisyo publiko. Yun ang hilig mula sa kanilang lolo, minana ng mga anak at mga apo. Ganon lang yun. Ang importante, yung magandang serbisyo. Sa ibang bansa nga po, okay yung mga kings, royalties, yung power, dumadaloy lang sa sa kanilang pamilya. Wala man problema yung mga royalties. Other than kung nang abuso po, ay talagang kahit royalties, mga kababayan, o royalty, malamang sa malamang, mag-alsa yung mga tao para palitan. Ganon yan sa history ng mundo. Kahit yung mga royalty, napapalitan sila. Pero yung mga wala man pang-abuso, mahal nila yung mga tao. Tulad sa Britain, pinamumunuan ng hari at reyna. Di ba? Sabi dito sa balita, naganap ang paglulunsad sa Bagong Pilipinas Headquarters sa Mandaluyong kasabay sa pagbubukas ng kauna-unahang BPY Hub na isa umanong collaborative space sa mga kabataan. Kabilang naman sa mga proyektong inilatag ni Marcos ang Youth Voters Registration Hub, Youth Hangouts, Bagong Kabataan Academy para sa leadership training, pelikula at sports. Gayon din ang mga mental health caravan, anti-bullying seminar, community clean-up, competition at suporta sa out-of-school youth.
O di ba, napakaganda mga kababayan yung mga programa na nilatag para po dito sa Bagong Pilipinas Youth. Sigurado ang dami na mga kabataan sa buong Pilipinas ang sasali sa Bagong Pilipinas Youth. Kasi napakagandang training ground siya para sa leadership. Mati-training sila bilang mga responsible leaders in the future para mabigyan ng tamang direksyon po yung ating mga kabataan. Hindi yung nasasangkot sa kung ano-anong kaguluhan. Dapat ma-involve sila sa community service. O di ba po? Para sa pagprogreso ng ating bagong Pilipinas. Ngayon, yung nanay naman po ni Vinnie Marcos, si First Lady Lisa Marcos, busy din sa kanyang mga ginagawa. Pero related po yung mga activities na ginagawa ni First Lady Lisa Marcos. Kausap na ating First Lady, yung mga top executives po ng GMA Network and ABS-CBN. Lalong magsisilos nito. Yung kabilang kampo, sasabihin nila, kaya naman pala niya. Walang masyadong kritisismo yung GMA at saka ABS-CBN. Magbabarkada na. Importante po ang collaboration. Di ba? Tigilan na po yung mga intriga. Kailangan tulong-tulong. Lahat ng sektor para sa pag-unlad ng ating bansa. Yan o. Sabi dito, GMA Network and ABS-CBN executives met with First Lady Lisa Marcos, hinting at a big and exciting project in the works. Sparkle GMA Artist Center took to Instagram on Friday to share some photos of the big network's executives meeting with the First Lady. Something big is brewing in the Philippine entertainment scene. Read the caption, meeting for an exciting project. Stay tuned. So tama naman po itong ginagawa ng First Lady. Tulungan po yung entertainment industry. Kasi yung entertainment industry po, nasira yung hanap buhay nila. Kailangan ibangon po because of the pandemic. Hindi lang after the pandemic po. Nakita ninyo, yung mga local movies po, kukunti na lang ang nagpo-produce po ng mga pelikulang Pilipino. Kasi hindi na masyado tinatangkilik. Lumamlam ang ating local movie industry. So, kailangan talaga tulungan. Just like nung panahon ni Marcos Sr., tinutulungan talaga po through First Lady, former First Lady, Imelda Romualdez Marcos. Pati nga po yung music industry. Kaya noon may regulation po sa amin sa KBP na sa bawat oras kailangan may isa or dalawa yata yon na OPM, Original Filipino Music. Required kami na magpatugtog po. Hindi pwedeng lahat lang foreign na artists. Kasi paano man mapopromote yung local music industry. Yun ang ginawa mga kababayan ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kaya anong nangyari po, laking tulong sa ating mga local artists. Sumikat yung ating mga OPM. You see, ngayon lumamlam ng lumamlam. Importanteng ma-revive po ang industry sa entertainment. At yung entertainment, laking impluensya siya, remember? Sa pag-iisip at pag-ugali ng ating mga kabataan. Kaya dapat active yung gobyerno. So, hindi dapat ito masamain. Kasi siguradong ganon ang magiging mga propaganda ng mga nasa kabilang kampo. Sasabihin nila, ini-influensyahan ng Marcos administration through the First Lady yung ating media industry, yung GMA Network saka ABS-CBN. Siguradong ganon ang palalabasin nila na narrative mga kababayan. So sabi dito sa balita, present in the meeting with First Lady were GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President and Head Joy Marcelo, and ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, and ABS-CBN COO Cory Vidanes. Ayan po sila mga kababayan. Last year, GMA Network President CEO Gilberto Duabit Jr. cited in virtual stockholders meeting their smooth working relationship with ABS-CBN since their first historic partnership for its showtime, after the latter lost its free TV franchise in 2020. Pinasara kasi ni Digong. Pero magaling yung ABS-CBN. Hindi na nga po nag-seek ng panibagong nag-apply ng panibagong franchise. Okay na sa kanila yung pagiging content creator.
Kasi yung free TV nga po, hindi na uso. Ang sources of news, mga kababayan, hindi na exclusive sa mainstream media. Yung social media na bago na po ang landscape because of the entry ng social media sa industry. Nakita ninyo? Ako dati akong galing sa mainstream media, hindi ko na kailangan po. Kasi may YouTube na. Di ba? May Facebook, may YouTube. So nabago ang sistema, mga kababayan. Wala nang exclusivity pagdating sa media industry at kasama dyan yung entertainment. Meanwhile, Marcos previously urged the public to support the local film industry as she stressed that Filipino films deserve to be showcased to the rest of the world after she made a visit to the temporary offices of the Manila International Film Festival or MIFF in the Film Development Council of the Philippines. The First Lady was also present at the 2025 Manila International Film Festival in Los Angeles, California noong March. Kung saan siniraan ng mga DDS yung First Lady dahil sa pagkamatay ng may-ari ng Rostan. Yung mga DDS kasi po, mga DDS vloggers, at nakafocus sila sa negativities, sa controversy, na wala man maitulong para sa pagunlad sa ating bansa, kundi kasiraan ng ating bansa yung kanilang focus po. Yun ang masama doon eh. That is the old mindset na gusto nating baguhin para sa bagong Pilipinas. New mindset po. Iwaksi natin yung mga old mindset natin. Kung gusto mong umunlad, dapat bago ka mag-isip. Hindi yung lumang pag-iisip. Di ba po? So, yun po yung ating short video ngayon. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating bagong YouTube channel, Life with TM, click subscribe ninyo. Pakishare naman po ninyo ng ating video. Lagi nating tatandaan, sa buhay po, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.